Welcome guys to another Before You Buy video. So sa mga bago pa lang sa channel na to, yung Before You Buy na playlist is a playlist where I provide a general overview of stocks that are a part of the Philippine stock market. So for this video, I'll be talking about Century Pacific Food Incorporated, stock code CNPF. So as usual, I'll be dividing this video into several segments. So pag-usapan muna natin yung ownership structure. For the ownership structure, this is a screenshot sa website mismo ng CNPF, and simple lang yung division ng ownership nila, no? 2/3 of the company, yung may-ari niya is Century Pacific Group Incorporated, and yung remaining 1/3 or around 34% is owned by the public. So retail investors, retail traders, institutional funds, different brokers, foreign investors, foreign funds. So, sa controlling group ng CNPF, which is the Century Pacific Group Incorporated, isa sa mga pinakakilalang pangalan pagdating sa companies na to is si Mr. Christopher Poe, and isa siya sa part ng mga malalaking companies sa Philippines, no? And ito yung mga iba-ibang companies na yon. So, Alco, Pizza, and although AB Capital Group is not listed in the Philippine stock market, it's actually one of the largest brokerages sa Philippines, no? Which is, of course, the company that is in charge of AB Capital Advantage. And one of the reasons why sa GCash, you're able to invest or trade stocks kasi nakapartner sila sa GCash to provide stock trading or stock investing and making the stock market accessible to the majority ng customer base ng GCash. So, what are the brands under CNPF? So, just talking about their products, no, imposibleng hindi nyo alam yung Century Tuna. So, andyan na sa mismong pangalan nila, no. And then, other canned goods like Argentina, 555 Sardines, and Ligo Sardines, and yung mga ibang products nila na mga dairy products, and itong mga plant-based na mga food nila. So, how does CNPF make money? So, hindi naman mahirap intindihin kung paano nagkakaroon ng pera yung CNPF. So, they produce products and then they sell it to different customer bases, no? So, I decided to divide itong kanilang revenue. Depende na lang dun sa segment ng products nila. So, makikita natin dito sa donut chart na 31% ng kanilang revenue is galing dun sa branded marine. So, when I say branded marine, ang ibig sabihin nito, yung mga products nila na related sa seafood, no? So, andyan yung tuna, andyan yung sardines. So, bulk ng business nila talagang nakafocus dito. 31% ng pera nila, no, galing dyan. And then, around a fifth of the revenue is from branded meat na segment. So, syempre, pinakakilala dyan is Argentina corned beef. And then, for the emerging products, yung pinakita ko kanina, yung mga dairy nila, tapos yung mga 100% plant-based na mga meat. So, dalawang products lang yan among the other emerging products nila na hindi ganun ka household names, no, compared sa Century tapos Argentina. And then, yung natitirang 20% is the export segment, which I'll talk about later sa video na to. So, what makes CNPF effective other than talagang grabe yung customer base nila or yung loyalty base? Dahil kilalang kilala talaga yung mga brands na yan. So, aside dun sa brand recognition or brand loyalty na meron sila, I think one of the underrated things about CNPF is yung kanilang dual business model. So, ano bang ibig sabihin ko dito sa dual business model? So, the first one, ito yung napag-usapan ko kanina, yung local tapos domestic business nila. So, ito na yung halos lahat ng brand na mga products under CNPF, and I'm sure madalas itong nakikita sa mga convenience store, kung saan grocery store man yan, no? Madalas makikita nyo itong mga products na to. So, sa local and domestic business ng CNPF, ayun lang naman, sobrang simple lang nung business nila. Yung mga products nila, nasisiguro nilang mapupunta sa mga shelves ng grocery stores, mapupunta sa mga shelves ng mga convenience store, tapos andyan lang lagi yung mga commercials nila, yung mga ads nila, yung mga campaigns, no? Para top of mind yung products nila pagdating sa mga consumers. Pero yung hindi masyadong napapag-usapan na business side of things ng CNPF is yung OEM export business nila. So, ano ba yung ibig sabihin ng OEM? So, OEM, which stands for Original Equipment Manufacturing. So, yung OEM,
ganito lang naman siya kasimple. So, nakikita nyo dito sa screen na meron dyang can or delata ng tuna. So, yung ginagawa ng CNPF dito sa OEM business nila is nakikipag-partner sila sa mga ibang businesses outside the Philippines, no? So, once they find a partner or kung naghahanap man sila ng partner, parang ang nagiging pitch nila dyan is naniniwala sila dun sa tuna product nila. So, for instance, itong Century Tuna. Tapos dun sa partner nila outside the Philippines, ang ginagawa nila is gagawin lang nila yung tuna product na yon para sa partner nila, pero walang kahit anong branding or labeling na under sa CNPF. So, pwedeng may partner sila sa US na gustong magbenta ng tuna products sa stores nila, sa grocery stores nila or sa convenience stores nila. So, ang gagawin ng US company na yon is makikipag-partner sila sa CNPF. Ang CNPF yung magpo-produce nung canned goods, na example yung tuna. And then, pagdating dun sa ibang bansa, iba na yung label. So, pwede mong masabing same tuna product, siguro nag-iiba lang yung formulation kasi syempre, iba't ibang taste preference outside the Philippines. Tapos, iniiba lang nila yung label, iniiba lang nila yung magiging flavor nung tuna na yun. So, CNPF lang yung gumagawa ng product, pero yung company outside the Philippines na yun, yung US company na yun, siya na yung bahala sa marketing, siya na yung bahala sa pag-label, siya na yung bahala na i-make sure na malagay sa mga specific stores yung product na yon. So aside from OEM, yung ibang pangalan ng business strategy na to or business model na to is private label or white label, no. So hindi lang canned na tuna yung ginagawa ng CNPF. So, meron din sila ng mga different categories kagaya ng pouch, frozen loins, and others. So, aside from tuna, yung CNPF, meron din silang coconut business. So, isa sa mga pinakamalaki at magiging matagal nilang partner is yung Vita Coco. So, meron silang na-renew na long-term deal. And bukod sa tuna, ayan nga, meron silang coconut na OEM export under sa subsidiary nila na Century Pacific Agricultural Ventures Incorporated. So, makikita nyo dito sa right na meron silang coconut water, desiccated coconut, virgin coconut oil, coconut flour, coconut milk, coconut cream. So, halos lahat ng mga food products na galing sa coconut, merong nagagawa yung CNPF niyan. Tapos, sila yung nagpo-produce ng product and then ini-export nila sa ibang bansa and bahala na yung company na yun sa ibang bansa kung paano nila i-market, ano yung labels nila dun sa mga different products na yun. And ang example niyan is ito, yung sa Vita Coco. So, ito yung sinasabi ko kanina na sa isang revenue stream ng CNPF, yung export segment nila, no, na kung saan meron dyan around 20%. So, a fifth pa lang ng export yung responsible sa buong revenue mix ng CNPF. So, mas malaki na siya ng onte dito sa branded meat nila na products. So, nasabi ko kanina na itong dual business model nila yung isa sa mga rason kung bakit sa tingin ko effective yung CNPF. Pero, what makes this dual business model effective? So, bakit okay siya, no, sa CNPF? So, yung main reason dyan is because it provides other sources of revenue aside from the Philippines. So, remember, if ang isang negosyo, yung source ng income niya, for instance, Philippines lang, and then, nagsasuffer yung economy ng Philippines, syempre yung revenue nila, yung income nila, 'di ba, affected yung company na yon. So, in the case of CNPF, nakita natin 80% domestic tapos 20% yung export. Ibig sabihin, let's say nag-decrease yung business nila sa Philippines, no? So, lumiliit yung revenue nila dito sa Philippines. Pero yung export business nila is maganda sa ibang bansa kasi kunwari wala naman problema doon sa economy ng ibang bansa kung saan sila nag-export. So, although nagdi-decrease yung benta nila, yung negosyo nila sa Philippines, pero lumalakas yung export business nila. So, parang nakaka-cancel out yung negative na nangyayari doon sa Philippine business nila. So, meron silang ibang source ng revenue. And if you haven't watched yung isa kong video where it talked about ICT. So, ito yung video na yan, yung Before You Buy, International Container Terminal Services Inc. Napag-usapan ko dito yung effectiveness din ng ICT because yung business nila is hindi lang sa Philippines but sa iba't ibang countries, no, sa buong mundo. So, kung hindi nyo pa napapanood yan, you can click towards the upper right or you can check sa homepage ng channel kasi marami na akong iba pang Before You Buy videos na na-upload. So, ayun, that's the reason why I think effective yung CNPF dahil dun sa dual business model na yon. So now that we talked about how CNPF makes money,
what makes CNPF effective, puntahan naman natin yung expenses mix ng CNPF. So, paano sila nagsispend ng pera? So, it's not surprising na a bulk of the company, yung expenses talaga nila is nasa COGS, no? Sa cost of goods sold. Kasi syempre, no, yung mga products nila, sila yung nagma-manufacture. So, lahat ng gastos nila sa pag-manufacture ng products na yon, syempre, it will take a lot of cut dun sa kanilang expenses na mix. So, cost of goods sold nila nasa 75%. So, 3/4 ng expenses nila talagang dyan napupunta. Tapos, 14.9%, halos 15% na is yung operating expenses. So, andyan na yung mga iba't ibang expenses pa nila na hindi masyadong related dun sa pag-produce ng mga goods mismo. And then, 10.3% others. So, syempre, ano yung mga maliliit na mga expenses na pinagsama-sama ko na dahil sobrang dami. Pero, syempre, kasama dyan yung mga interest expense nila, yung taxes, yung pangbayad sa mga other fees, mga permits. So, andyan yun sa 10.3%. So, who are the major competitors for CNPF? So, as usual, dinivide ko to into two main groups. So, yung mga negosyo na listed sa Philippine stock market, tapos yung non-listed na mga companies. So, marami namang mga companies na nagbebenta ng mga pagkain sa Philippines, pero I decided to focus dun sa mga companies na nasa PSE na madalas din nakikita natin na yung mga products nila is nasa mga convenience stores or mga nasa groceries. Kasi, although pagkain rin naman yung binebenta ng CNPF na syempre, ginagawang ulam ng mga Pinoy, hindi naman pwedeng gawin nating competitor yung Jollibee sa kanila kasi although pareha silang food, syempre iba naman yung business model or business strategy ng JFC dahil restaurant sila eh. So, syempre pag focus lang natin doon sa mga food products na makikita natin sa mga grocery, sa mga tindahan, of course, meron dyan top 3, no? Syempre yung Monday Nissin. So, syempre andyan yung mga iba't ibang products na pinakasikat. Syempre, Lucky Me na Pancit Canton. Andyan yun sa Monday Nissin. And iba't iba pang mga grocery products. Tapos, URC, Universal Robina. So, alam naman natin sobrang daming products ng URC, no? Lalo na sa mga pangmerienda na mga products. And of course, San Miguel Food and Beverage Inc., stock code FB, yung mga iba't iba nila mga meat products kagaya ng mga hotdog, mga ham, at sobrang dami pang mga frozen goods. So, syempre nakikipag-compete dyan yung CNPF. And pagdating naman sa non-listed, so, andyan yung CDO. So, sobrang dami din nilang mga products na halos kagaya din ng San Miguel Food and Beverage, no? May mga binebenta rin yung CDO ng mga ham, mga iba't ibang process ng mga meat products. So, syempre, kalaban din nila yung CNPF pagdating sa mga grocery options. Then, Mega Global. So, syempre, kalaban din yun ng CNPF, no? Mega Sardines. Bukod sa 555 and Ligo, yung Mega Sardines yung talagang isa sa mga kilalang brands under sa mga branded marine products. So, pagdating sa positive catalysts, as usual, meron akong 3 catalysts na pag-uusapan. So, the first one is yung improving export business nila. So, na-mention ko nga kanina na the bulk ng revenue ng CNPF is talagang linked pa rin dun sa kanilang mga branded marine products kagaya nung Century Tuna tapos yung mga sardine brands nila. And sa ngayon, yung export segment nila is nasa 20% pa lang. Sabi ko nga kanina, 'di ba, yung dual business model nagiging effective para sa CNPF dahil pag humihina yung economy sa Philippines, humihina yung negosyo nila sa Philippines, may pangbawi sila. So, imagine nyo na lang kung mapalaki pa nila, mapa-expand pa nila yung export business nila, yung 20% na yan, hindi lang maging 20%, maging 25%, maging 30%. Or, hindi natin masasabi, 'di ba, kung kaya pa talaga nilang gawing 40% or kalahati talaga nung business nila is dahil na sa export, then that would be a big plus para sa CNPF dahil hindi lang siya talaga nakaasa ng majority ng business niya sa Philippines but sa iba-ibang lugar sa mundo. So magkakaroon sila ng hedge pagdating sa inflationary environment, no, or high interest rates na mga periods pagdating sa Philippine economy. So I think that's a big plus na lalaki pa yung export business nila. So the second positive catalyst, decrease in cost of inputs. So, napakita ko naman kanina since primarily yung business nila is mag-manufacture ng iba't ibang food products, malaki talaga yung kinakain ng cost of goods ng production na yon sa negosyo nila, 75%. So, syempre magiging catalyst yon pag somehow they're able to decrease yung expenses nila. For instance, syempre sa factory, 'di ba? Grabe kumain ng
kuryente yan. Yung mga utilities nila, grabe. Because of the recent events na nangyari doon sa Middle East conflict, 'di ba? Tumaas yung presyo ng oil, ibig sabihin tumaas yung presyo ng kuryente, ng fuel ng sasakyan, no? So ibig sabihin tumaas yung logistics nila, yung pag-deliver ng mga products, yung pag-create ng products na yon. So if sometime in the future, 'di ba, may magawa sila in order to decrease yung utilities nila, let's say mag-benefit sila sa renewable energy boom na pwedeng mangyari sa Philippines, so bababa yung kuryente na ginagastos nila. So syempre, mas mapapalaki nila yung income dahil nagdi-decrease yung expenses. So ano pa, pwedeng may technology na ma-create para mas maging efficient yung pag-produce nila ng mga goods nila na let's say magsimula yun sa ibang bansa tapos somehow they're able to apply yung ganong technology sa business nila, so mas mapapamura pa yung pag-create nila ng mga products, 'di ba? So ayan yung isa pa sa mga nakikita kong catalyst pagdating sa CNPF na mapababa nila yung expenses nila para lumaki palalo yung net income. And then the third one, new and better products. So ito nga halos yung entire food products or mga brands na under sa CNPF. So yung emerging products nila nasa 31%. So okay din siya kahit papaano kasi halos pantay na siya doon sa mismong branded marine products nila. Tapos talagang mas malaki siya doon sa branded meat na products, no? So ang ibig sabihin ng catalyst na new and better products, syempre although maganda na yung brand loyalty nila pagdating sa customers kasi syempre sikat na talaga yung mga products nila like 555. Pero syempre mas maganda kung makaka-create pa sila ng mga better products na pwede pa silang makipag-compete sa mga iba't ibang negosyo, no? So kung titingnan kasi natin dito sa products talaga ng CNPF, karamihan talaga ng food products nila is more on breakfast meals, no? More on breakfast meals or mga brunch na mga meals. So who knows, 'di ba? Baka makapag-create sila ng products na hindi lang breakfast or brunch yung target, or di kaya makapag-create sila ng mga products na pang merienda naman. So pwede pa silang makakuha ng further market share sa Monday, sa URC or San Miguel Food and Beverage. So, after ng positive catalysts, syempre negative catalysts naman, and meron din akong tatlong nakikitang negatives pagdating sa CNPF. So, the first one is increased expenses. So, ayun nga, na-mention ko din kanina na because of the projected increased in expenses ng CNPF dahil tumaas na yung oil nung March, April, and May, syempre nag-increase yung expenses nun ng CNPF, no? So, syempre, kakainin nun yung margins nila, so, which will eventually decrease yung net income. So, hindi maganda na matagal na nasa high inflation or inflationary environment yung CNPF dahil pwedeng mag-decrease pa yung revenues nila, or kung ma-maintain man nila yung revenues nila pero nag-i-increase yung expenses, syempre magdi-decrease yung net income. So that's definitely a negative catalyst kapag patuloy na nag-i-increase yung expenses nila. So the second one is soft consumer demand. So bukod sa increased expenses, syempre kung nagdi-decrease yung revenue nila, onti lang yung bumibili ng mga food products nila, syempre hindi okay yun, 'di ba? So soft consumer demand means walang masyadong bumibili ng mga products nila. Let's say instead of the usual na ang binibili ng mga nag-grocery, kunwari more than 5 na mga products nila, no, na mga canned goods nila, ang binibili na lang ng mga nag-grocery is less than 5, no, 2 or 3 products na lang ng CNPF. So syempre hindi maganda yon. Or di kaya pinipili na ng consumer yung mga competitors nila kasi pwedeng sabihin nating mas mura, or let's say mas better na yung products ng competitors nila. So number 2, soft consumer demand, and negative catalyst yan kasi that decreases yung kanilang revenue. So pag pinagsama natin yan, nagdi-decrease yung revenue nila tapos nag-i-increase yung expenses, syempre double whammy. So liliit talaga yung net income. So the third one, further competition. So alam naman natin, 'di ba, na sa mga tindahan, sa grocery store, sobrang dami mong pagpipilian ng mga food products. So there's always a chance na yung competitor nila yung makapag-create ng mas magandang product or mas murang product na piliin ng mga customers, no? So hindi lang to sa local or domestic business nila, 'di ba? Kasi pwedeng ang mangyari doon sa export business nila, hindi na masyadong makipag-partner yung mga ibang countries, mga ibang business sa ibang countries sa CNPF kasi meron na silang nakuhang OEM na mas better yung products, mas mura yung products. So, itong further competition is hindi lang dito sa Philippines na mauunahan lang nila yung ibang canned goods or mga canned food products. So, pwedeng mag-decrease din yung export business nila kung may mga ibang countries, may mga ibang negosyo sa mga emerging markets, emerging countries na makakapag-provide
ng mas okay na coconut products, mas okay na tuna products. So, kailangan ng CNPF para makombat tong negative catalyst na to na makapag-innovate pa ng better products. So, ayun lang guys. That ends this before you buy video for CNPF. Again, if you haven't watched yung mga previous before you buy videos ko, you can click towards the upper right and my stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video if you've learned a lot, found value sa channel na to, and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos na i-upload ko pa.